Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala ang isang kongresista na dapat pagtibayin ang bill para gawing tax-free na ang lahat ng donasyon para sa mga national athlete na ipinapadala sa mga kompetisyon overseas. Ayon sa mambabatas, kailangan ng sapat na oras at pondo para mahubog ang isang atleta bilang isang kampyon. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report ni Milky Rigonan. Bubuhayin sa Kamara ang bill para bigyan ng tax exemption ang donasyon sa mga national athlete na sumasabak sa mga international sports competition. Ito ay ang House Bill 421 na akda ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, kasabay ang pagkapanalo ng 2 gold medals sa 2024 Paris Olympics ng gymnast na si Carlos Yulo. Ayon kay Salceda, ang bill ay unang tinawag na Heidelin Diaz Law na isinumite noon pang 18 Congress bilang pagkilala kay Diaz ng manalo ng gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Ang bill ay naipasa sa Kamara pero hindi naman umusad sa Senado. Sa bill exempted, hindi lamang ang premyo kundi maging ang maibinibigay ng mga kumpanya matapos manalo ang atleta. Exempted din ang mga donasyong matatanggap sa training 1 taon bago ang actual competition. Paliwanag ni Salceda, mahalaga na exempted sa buwis ang mga donasyon habang nagtitraining ang atleta dahil mahaba at matagal ang inilalaan nila sa training, kaya akma ang kasabihan na champions are not made overnight. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mabilis na pagpapatupad ng lease-free broadband connectivity sa buong Pilipinas. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palawakin pa ang broadband connection sa bansa. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mabilis na pagpapatupad ng lease-free broadband connectivity sa bansa. Layon ng inisyatibang ito ng DICT na pangunahan ng pagpapalawak ng broadband connectivity sa Pilipinas, base na rin sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na magtulungan ang gobyerno at pribadong sektor dito. Ayon kay DICT spokesman Renato Paraiso, nakikipag-ugnayan na sila sa mga telco provider at legislators upang maresolba na ang mga nagpapadelay sa kanilang inisyatiba. Tinukoy rin ni Paraiso ang House Bills 900 at 8534 na naglalayong amyendahan ng National Building Code at ipatupad ang no-free setup ng internet link tulad sa water at electricity installation. Dagdag pa ng tagapagsalita, isa na sa basic human right ng tao ang maka-access sa internet connection, kung kaya patuloy ang kagawaran sa pag-install ng free Wi-Fi for all sites para sa mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ng mga makinaryang pansaka na nagkakahalaga ng higit 700 million pesos
para sa National Irrigation Administration. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ceremony ng nasa 782 million pesos na halaga ng mga heavy equipment para sa National Irrigation Administration o NIA sa Mexico, Pampanga. Nasa 148 units ng mga makinarya ang ipamamahagi sa lahat ng NIA regional offices sa bansa na bahagi ng second tranche ng 3 taong refleeting program ng NIA. Ilan dito ay ang mga excavator, trailer trucks at dumpers para sa pagpapaayos at maintenance ng mga irigasyon sa buong bansa, kabilang na ang mga nasira ng kalamidad. Umaasa ang Pangulo na makatutulong ang mga kagamitang ipinamahagi sa pagpapaganda ng mga irigasyon, sakahan at patubig sa buong Pilipinas. Sa kabilang banda, sinabi din ni PBBM na nasa 1 billion pesos naman ang nakalaan sa huli at third tranche ng refleeting program na inaasahan naman na darating sa susunod na taon. Kaugnay ng pagsipa ng inflation rate ng Pilipinas, tiniyak naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na tututukan nito ang food security sa harap ng paparating na banta ng La Nina at mataas na inflation. At isa nga sa pangunahing solusyon, ibinida nito ang Rice for All program ng Department of Agriculture. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Edniel Parosa. Tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na nakatutok ito sa pinangangambahang epekto ng La Nina phenomenon sa pagkain ng bansa. Ito ay sa gitna ng nakataas ng La Nina Watch o mataas na posibilidad ng matinding panahon ng tag-ulan na nakaumang sa mga sunod na buwan. Ginawa ng NEDA ang pahayag matapos i-report ng Philippine Statistics Authority ang pagsirit ng inflation rate sa 4.4% itong Hulyo mula sa 3.7% noong June. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, puspusan ng paghahanda ng gobyerno sa onset ng La Nina ngayong Agosto. Patunay umano rito ang inilunsad na Rice for All program ng Department of Agriculture na layong magbenta ng may kamurahang bigas para sa publiko. Kahit naman bumaba ng bahagya ang rice inflation sa higit 20%, ito pa rin ang nagtulak sa presyo ng pagkain dahilan para tumaas sa headline inflation rate bukod pa sa nagmahal ding transportation cost, presyo ng langis at sigil sa utilities. Para sa MDC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Idineklara naman ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong national scientist ang dalawang eksperto sa larangan ng genetics, nematology at plant pathology dahil sa kanilang naging ambag sa larangan. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Dalawang eksperto ang hinirang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang national scientist dahil sa kanilang mga nakamit na tagumpay at naging ambag sa larangan ng genetics, nematology at plant pathology. Ang deklarasyon ay batay sa Proclamation No. 642 at 643 ng Pangulo na nagdedeklara kina Carmencita David Padilla at Romulo Gelbolingo Davide bilang national scientist. Si Padilla ay kinilala dahil sa kaniyang kontribusyon sa larangan ng genetics na naging daan para maisabatas ang Republic Act No. 9288 o ang Newborn Screening Act of 2004 at Republic Act No. 10747 o ang Rare Disease Act of the Philippines. Layunin ng nasabing mga batas na mapigilan ang pagkakaroon ng diferensya sa pag-iisip at pagkamatay mula sa mga sakit pagkasilang. Samantala, kinilala naman si Davide sa kaniyang nagawa sa larangan ng nematology at plant pathology na nagresulta sa paglikha ng biological control agent laban sa nematodes na ginagamit bilang alternatibong kemikal ng mga magsasaka. Nairehistro ito bilang biocat na manufactured sa Germany at ibinenta sa Europe, Amerika at iba pang mga bansa. Itinuturing din siyang father of plant nematology at nakatanggap ng Ramon Magsaysay Awards noong 2012 dahil sa kanyang paggamit sa agham na nakatulong sa mga magsasaka. Target ng Department of Agriculture na pataasin pa ang produksyon ng aning palay at masiguro ang murang halaga nito maging ang magandang kita ng mga magsasaka sa ilalim ng Masagana Rice Program. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Mili Borja. Target ng Department of Agriculture o DA na mas mapataas pa ang ani ng palay sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Plano ng DA na i-recalibrate ang nasabing programa na layong mapabuti pa ang produksyon ng palay upang maabot ang target na self-sufficiency, mapataas ang kita ng mga magsasaka, mapababa ang presyo ng bilihin, at magkaroon ng potensyal na makapag-export muli ng bigas ang bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.,
Kung magiging mas mahusay ang input at teknolohiya, ang ani ng palay ay maaaring umabot sa 7.5 metriko tonelada kada ektarya sa mga target na lugar ng programa. Sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program na nakapattern sa Masagana 99 Program, nang yumaong si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Layo nito na makagawa ng dekalidad ng mga binhi ng palay at palawigin pa ang logistics network nito upang maging mas mura ang presyo ng ani sa merkado. Nag-uwi ng gintong medalya ang isang Bangsamoro student mula sa katatapos lang na First International Nuclear Science Olympiad o INSO na ginanap sa New Clark City, Pampanga. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Isang Moro Senior High School student din ang nakasungkit ng ginto sa kauna-unahang International Nuclear Science Olympiad o INSO. Tubong Marawi City ang estudyanteng si Muhammad Nur Iman Kasib na kasalukuyang nag-aaral sa Philippine Science High School, Central Mindanao bilang incoming grade 12 student. Hinirang si Iman bilang nuclear ambassador matapos makakuha ng pinakamataas na puntos laban sa 55 contender na nagmula sa 14 na bansa na sumali sa kompetisyon. Nakuha rin ito ang highest points sa theoretical exam at pinakamataas sa overall scores. Tulad ng pagkapanalo ni Pinoy gymnast Carlos Yulo, ito na rin ang ikalawang ginto ni Iman, kasunod ng gintong nasungkit niya rin sa nagdaang 36th International Math Olympiad na ginanap sa UP Diliman. Siya ang kaisa-isang Mindanawon sa 5-member team na kakatawan sa Pilipinas sa 17th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics sa August 17 to 26. Maliban kay Iman, nakakuha rin ng gintong medalya si Neil Kyle Olawer Manikis mula sa Manila Science High School, habang silver medalist naman si Jeremiah Auza mula UB Victoriano D. Tirol Advanced Learning Center. Ang INSO ay isang taunang international science competition para sa mga secondary high school students sa buong Asia-Pacific region na layong mas ipakilala palalo ang pag-unawa sa Nuclear Science and Technology o NST. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Matapos ang matagumpay na pagsabak ng mga atletang Pinoy sa Paris Olympics, sunod namang inaabangan ang pagsabak ng ating mga para-athletes sa Paralympic Games na gaganapin din sa Paris. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Millie Borja. Sa gitna ng selebrasyon sa pagbabalik ng mga Filipino Olympians sa bansa, naghahanda naman ang Filipino para-athletes para sa pagsabak nila sa Paris Paralympics. Ang naturang sports event ay gaganapin mula August 28 hanggang September 8. Tuluyan ng lumipad ang Team Philippines patungong Paris para sumalang din sa ilang training camp bago ang pagsabak sa Paralympics. Pinangunahan ng veteran para swimmer na si Ernie Gawila ng team na siyang nasa ikatlo na nitong taon sa pagsali sa Paralympics, matapos sumabak noong 2016 sa Rio at 2020 sa Tokyo. Makakasama rin ito sina Angel May Otom, Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Alain Tiano Ganapin at Agustina Bantilok. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Yael Yuzon, may fanboy moment sa pagbisita ni Queen of Tears star Kim Ji-won sa Pilipinas. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, yatid ng ating showbiz Angel. Present din sa nagdaang Manila fan meet ng Queen of Tears star na si Kim Ji-won ang bokalista ng Sponge Cola na si Yael Yuzon. Ang singer-songwriter may fanboy moment ang mapabilang sa group photo session kasama ang South Korean actress. Natuwa rin daw si Ji-won nang makita ang kanyang pa-nail polish hango sa isang episode ng hit series. Sa post na ito ni Yael, special mention din ang lahat ng mga nagbigay ng fan merch sa kanya noong Be My One fan meeting. Kung matatandaan, last April inilabas ng Sponge Cola ang kantang 3 Buwan na nagkaroon pa ng Korean version. Inspired ito sa 10th episode ng QOT na umikot sa love story ng CEO na si Hong Hae-in na ginampanan ni Ji-won at Kim So-hyun na gumanap naman bilang si attorney Baek Hyun-woo.
Nang minsan kong makapanayam sa Scene Zone, ang nag-iisang sagot ni Yael sa tanong na sino ang kanyang dream actress na bumida sa kanilang future music video, walang iba kundi si... What about dream actress na bumida sa inyong music video? Kim Ji-won. Maraming netizens naman ang naliw at pinusuan ang pagiging fanboy na ito ni Yael. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.